Isang drone ng Russia ang kakalipad lang papasok sa isang gusali ng apartment sa isang bansa ng NATO. 2 sibilyan ang nasugatan. Romania ang bansang yon. Sa Artikulo 5 ng NATO, ang pag-atake sa isang miyembro ay tinuturing na pag-atake sa lahat ng 32. Kaya ang tanong ng bawat bansa ngayon ay kung ito ba ay isang pagkakamali o isa itong pagsubok. Kung ito'y pagsubok, inilagay ni Putin ang daliri niya sa pinakamapanganib na gatilyo ng makabagong geopolitika. Hindi talaga tungkol sa drone ang video na ito, kundi kung bakit naramdaman ni Putin na naipit siya at naglakas loob siyang isugal ang posibleng pag-eskala na sangkot ang NATO. Sa nakaraang 2 linggo, 3 malaking pagkabigo ang naranasan ng Russia. Nawawala ng teritoryo ang kanilang hukbo sa mga unang linya ng labanan. Mayon lang, nawalan sila ng mahalagang teritoryo malapit sa Pokrovsk. Lantaran ng nilalait si Putin sa sariling bayan at ang Crimea, ang tanging tagumpay ng kanyang pagkapangulo ay unti-unting nawawala sa kanya. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang talagang bumibigay sa loob ng Russia ngayon at kung bakit ang susunod na hakbang ni Putin ang mapapasya kung mananatili ang digmaan sa Ukraine o kakalat sa Europa. Bago tayo pumunta sa frontline, sa brigadang winasak ng Ukraine at krisis sa gasolina sa Crimea, gusto ko munang ipakita ang isang bagay na di ko pa nakita sa 4 na taon ng pagkukover ng digmaang ito. Hayagang nagbibiro ngayon ang mga Russian tungkol sa pagkatalo ni Putin. Tingnan ninyo ang birong ito mula sa social media ng Russia. Hindi ito mula sa akin. Bumisita si Putin sa isang paaralan. Nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano ang Russia ang pinakadakilang bansa sa mundo. At pagkatapos ay naglaan siya ng oras para sa mga tanong. Tumayo ang isang batang lalaki at nagsabi, "Ako si Sasha, may 2 tanong ako. Una, bakit sinakop ng Russia ang Ukraine? Pangalawa, bakit hindi pa natin napapanalo ang digmaan?" Kita mo, bago pa man makasagot si Putin, tumunog ang kampana para sa tanghalian. Sa kasamaang palad, kailangan ng magtanghalian ng lahat, kaya umalis sila sa silid-aralan. Sa kabutihang palad, nagpatuloy ang tanungan matapos ang tanghalian. Dito tumayo ang isa pang batang lalaki at nagsabi, "Ang pangalan ko ay Boris, at may 4 akong tanong. Una, bakit sinakop ng Russia ang Ukraine? Pangalawa, bakit di pa natin napapanalo ang digmaan? Bakit tumunog ng 20 minuto ng maaga ang kampana ng tanghalian? At nasaan si Sasha?" Iyan ang birong pinapasa ng mga Ruso para malampasan ang mahihirap na panahon. Napapansin na ng mga Ruso na hindi talaga matalino ang mga desisyon ni Putin. Pinakamalinaw na halimbawa nito ay noong 2 araw nang nakalipas, isang drone ng Russia ang tumama sa gusali ng apartment sa bansang kasapi ng NATO. Isang bagay na hindi dapat gawin ng sandata ng Russia. Bago natin talakayin ang kalagahan ng pag-ataking yon at kung paano tumutugon ang mga bansang kasapi ng NATO, may tanong muna ako sa inyo. Sa ating mga video, lagi nating dinidiscuss ang desisyon ng mga leader at epekto nito sa bansa, lalo na tuwing digmaan. Naisip mo na ba kung paano mo pamumunuan ng bansa kung ikaw ang nasa ganoong posisyon? Dahil sa sponsor natin ngayon, malalaman mo yon nang hindi na kailangang sumabak sa digmaan. Ang Supremacy World War III ay libreng online strategy game kung saan mamumuno ka ng totoong bansa sa makabagong digmaan. Pumili ng bansa at makipaglaban sa hanggang 99 na totoong manlalaro sa mga laban ng tumatagal ng linggo. Buuin ng militar mula simula gamit ang tangke, submarino at iba pa. Makikipagnegosasyon ka ng alyansa, pipirma ng kasunduan at maaring pagtaksilan ang mga ito kapag pabor sa iyo. Mahalaga ang bawat desisyon dahil tunay na tao ang lahat ng kalaro mo na sinusubukang daigin ka sa diskarte. Nagsimula na rin sila ng Season 20 Underworld Protocol. Sa season na ito, may bagong puwersang pumasok sa labanan at patagong kumikilos ito, nag-aalok ng mga kasunduan na maaring baguhin ang takbo ng digmaan na ginagawa ng tahimik at palihim sa black market. Libre ito at cross-platform sa PC at mobile. Kung i-click mo ang link sa description, makakakuha ka ng exclusive starter pack na may libreng Elite Railgun Unit na worth $40. Pero para lang ito sa mga bagong manlalaro at sa loob lang ng susunod na 30 araw, kaya i-click mo na ang link sa description o iscan ang QR code na yon at kunin ang iyong bonus. Salamat muli sa Supremacy World War III sa pag-sponsor ng video natin na yon. I-click ang link sa description para i-download ang laro at makuha ang Elite Railgun Starter Pack na nagkakahalaga ng $40 sa loob ng 30 araw. Bago talakayin ang pag-atakin may kinalaman sa NATO, dapat muna nating maintindihan ang pressure kay Putin na yon. Dahil ang drone strike sa Romania ay hindi iniutos ng isang taong may maraming pagpipilian. Simulan natin sa frontline.
Noong nakaraang taon, paulit-ulit na sinabi ng Russian propaganda na malapit nang bumagsak at mapasailalim sa kontrol ng Russia ang Pokrovsk. Mahalaga ito dahil ang Pokrovsk ang logistics hub na nag-uugnay sa Donetsk front at teritoryong kontrolado ng Ukraine. Kung makuha ng Russia ang lungsod na ito, mas mahihirapan ng Ukraine sa Eastern Front. Ito ang dahilan kaya sinabi ni Putin sa mga Ruso noong Oktubre 2025 na masasakop ang lungsod bago magtaglamig. Sabi pa niya, kalahati ng lungsod nasakop na. Pero natapos ang taglamig at matatag pa rin ang Pokrovsk. Ito ang nangyari. Ilang araw lang ang nakakaraan. Iniulat ang Deep State map na napalayan ng puwersang Ukranyano ang lugar malapit sa Novoslivka at umabante sa mga pamayanan sa sektor ng Olex-Oleksandrivka kung saan isinasagawa ang clearing operations. Sigurado akong mali ang bigkas ko nito. Pero dahil sa mga pagsulong na ito, nabawasan ng hindi bababa sa 46 na kilometro kwadrado ng teritoryo ang puwersang Ruso. Ngayon, maliit lang ito. 46 na kilometro kwadrado halos kasing laki. O mas maliit pa sa Manhattan. Ang mahalaga ay ang pagabante ng Ukraine. Hindi lang hindi sumusulong ang Russia, kundi umaatras pa at nababawi ng Ukraine ang teritoryo. Sa katunayan, nagiging malinaw na ito, na pati mga Russian military blogger, mga taong nagbibigay ng update sa populasyon ng Russia tungkol sa digmaan at kung paano ang kalagayan ng mga puwersa ng Russia sa frontline, ay pinag-uusapan na kung gaano nakasama ang sitwasyon. Narito ang clip mula sa isang kilalang Russian war blogger na nagsasabing nahuhuli ang Russia, bagamat baka hindi ito ang tamang salita. Halos na pag-iiwanan na ang Russia sa pag-unlad ng drone ng Ukraine, kaya sobrang naungusan na sila at wala nang laban ang mga sundalong Ruso. Pakinggan ninyo ito. Sa ngayon, ganito ang sitwasyon sa mga drone. Para sa bawat isa nating sundalo, may 20, 30 at minsan umaabot pa sa 70 na drone ng kalaban. Oo, nangyayari rin yon. At alam mo ba, hindi lang military blogger ang nagsabi nito, kundi si Putin mismo ay lumabas at nagkumpirma. Bago ko patugtugin ang clip, gusto kong i-highlight ang timing ng pag-amin ni Putin. Sinasabi niya sa publiko na mas madali ng tamaan ng Ukraine ang mga target sa loob ng Russia. Mahalaga ito dahil isang linggo na nakalipas mula nang talakayin natin ang pinakamalaking pag-atake sa Moscow mula ikalawang digmaang pandigdig. Isang makasaysayang pangyayari. Ang publiko ng Russia at maging ang mga elite sa Moscow ay kitang-kita ang drone attack na ito at ito mismo ang dahilan kung bakit hindi makakatakas si Putin dito. Hindi niya pwedeng baliwalain lang ito, kaya kinailangan niyang lumabas at umamin. At hulaan mo kung anong nangyari. Hindi niya binibigyan ng tamang kredito ang Ukraine at sinisisi pa sa kanluran. Pakinggan mo na lang. At ang mga tangkang tamaan ang teritoryo ng Russia at sa iba pang mga lugar. Dahil ang kanluran ang nagsusupply sa kanila ng mga drone, mas pinadali talaga ito. Pwede na lang silang kumuha pa at pindutin ang button. Ibig sabihin, kailangan nating palakasin ang mga sistema at patuloy naming gagawin ito. Ngayon, bahagi lang ito ng problema ni Putin. Ang mga pagkalugi sa frontline ang unang krisis. Pangalawa, nangyayari ito sa likod ng frontlines at may kaugnayan muli sa mga drone ng Ukraine. Kagabi, nagdala ng hustisya ang puwersa ng Ukraine na matagal nang hinihintay ng ilang Ukrainians mula nang magsimula ang pananakop na ito, ang tinatawag nilang Special Military Operation, 4 na taon nang nakalipas. Narito ang ulat. Tinamaan ang base ng brigada na konektado sa mga kalupitan sa Bucha. Noong Mayo, 30 ng gabi, tinarget ng drone operators ng Ukraine ang mga target ng Russia sa likod ng frontline, na may 21 kumpirmadong tama. Kasama sa target ang mga training area, logistics routes, at gas storage facilities. Kabilang dito ang isang lugar ng pagsasanay na ginagamit ng 36 na army ng Russia at mga tauhan mula sa 64 na Motor Rifle Brigade, ang unit na malawak na iniugnay sa mga kalupitang ginawa sa Bucha noong 2022. Ayon sa mga paunang ulat, nagkaroon ng 31 kaswalti ang mga puwersa ng Russia, kabilang ang mga napatay at nasugatan. Ngayon, kung hindi pamilyar sa iyo ang pangalang yon, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang 64 na Motor Rifle Brigade, ang unit na iniugnay ng mga internasyonal na investigador sa masakar sa Bucha. Ang Bucha, isang maliit na bayan malapit sa Kyiv, ay sinakop ng mga puwersa ng Russia noong Marso 2022 sa unang buwan ng pananakop upang subukang makuha ang Kyiv. Nang mabigo sila, umatras sila at dito pumasok ang mga mamamahayag at UN investigators na nakatuklas ng tunay na kakilakilabot. Natuklasan nilang daan-daang patay na sibilyan sa kalsada
Ang ilan sa kanila ay nakatali ang mga kamay sa likod. Ang iba ay inilibing sa mga mass grave sa likod ng mga simbahan at gusaling apartment. May ilang CCTV footage na hindi ko ipapakita. Pero makikita dito na may mga sibilyang tinangkang tumakas sa puwersa ng Russia at binaril sila sa likod habang tumatakas. Nang mabigo ang 3 araw na espesyal na operasyong militar ng Russia, ibinuhos ng kanilang puwersa ang galit sa mga sibilyan ng lungsod. Ngayon, sa loob ng 4 na taon, umuwi ang mga lalaki ng brigadang yon, malamang na-promote pa, nagbakasyon, ginawa nilang lahat ng gusto nilang gawin. Akala nila ligtas na sila. Ngayon, gusto kong talakayin ng ulat na ginawa namin nung nakaraang taon tungkol sa programang tahimik na ginagawa ng Ukraine, kung saan sa mga bunker, mga 3 o 4 na lugar, o 3 o 4 na bunker. Sa paligid ng Kyiv, may mga opisyal ng Ukraine na may larawan ng bawat sundalo at opisyal ng Russia na gumawa ng krimen sa digmaan. Kahit na ito ay isang krimen sa digmaan na nangyari sa harap ng kamera o isang krimen sa digmaan na nalaman ng mga opisyal ng Ukraine mula sa mga saksi. At tuwing nakakakuha sila ng larawan, inilalagay nila ito sa pader. At pagkatapos 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, ang mga opisyal ng Ukraine, mga hacker ng Ukraine at mga investigador ng Ukraine ay patuloy na sinusubukang hanapin ang mga sundalong Ruso na ito. Hindi mahalaga kung nasaan sila, sa Russia man o ibang bansa, dahil nagbabakasyon lang ang ilan matapos gumawa ng krimen sa digmaan sa Ukraine. Sinusubaybayan nila ang mga sundalo at ginagawa ang lahat para maihatid ang hustisyang nararapat sa mga sibilyang Ukrainian. Ngayon, ang lihim na operasyong ito ay nagbunga ng maraming magkakaibang matagumpay na operasyon ng mga puwersang Ukrainian na mabilisang naghatid ng hustisya sa mga kriminal ng digmaan ng Russia. At kahapon lang, may isa na namang nadagdag sa listahan. At sigurado akong hindi ito ang huli. Sana, ang huli ay si Putin mismo. Pero gayon pa man, ito ang 2 krisis na kinakaharap ng Russia. Sa isang banda, ang mga puwersang Ruso ay nawawalan ng teritoryo sa Pokrovsk, isang sektor na mismong si Putin ang nagbanggit sa publiko. Samantala, maging mga sundalong Ruso, marahil ay mga elite pa, ay tinatarget sa likod ng frontline at wala nang magawa ang Russia para pigilan ito. Ngayon, tila hindi pa sapat ang lahat. Ang pinakamasamang balita ay mula pa sa Crimea. Para kay Putin, mahalaga ang Crimea. Kaya dapat nating tingnan ang nangyari sa Russia noong nakuha niya ito. Noong 2014 mahina si Putin sa politika. Kakabago lang din niya ng konstitusyon ng Russia para tumakbo sa 2nd termino. Pinakamababa ang approval rating niya noong 2nd termino niya. Dahil hindi natuwa ang mga Ruso rito. Naniniwala sila na bumabalik ang Russia sa nakaraan. Parang bumabalik sila sa panahon ng Soviet Union kung saan may mga diktador at kung ano-ano pa. At marami sa mga Rusong nagsabi nito ay tama naman talaga. Alam mo ba? Ang Crimea ang nagbago sa kapalaran ni Putin. Inanex niya ito, kaya biglang tumaas ang approval rating niya. Sobrang tumaas ang kasikatan niya sa loob ng bansa. Sa isang banda, Crimea ang naging simula ng kapangyarihang pampulitika ni Putin. Patunay ito sa mga sundalong Ruso na siyang muling nagpalakas sa Russia. Kaya kapag nawala ang kontrol ni Putin sa Crimea, malaking problema ito. Hulaan mo kung anong nangyayari sa Crimea na yon? Noong nakaraang linggo, inilunsad ng Ukraine ang Operation Logistical Lockdown na may simpleng layunin. Putulin ang koneksyon ng Crimea sa mainland Russia. Sa isang linggo, tinarget ng Ukrainian Special Forces ang mahigit 500 sasakyang Ruso sa supply route ng peninsula. Ibig sabihin, lahat ng mukhang military gaya ng fuel truck, bala at convoy, inaasikaso ng mga drone ng Ukraine. Ang 500 sa isang linggo ay nakakagulat na mataas na hindi pa natin naranasan dati. Sa operasyon ng Russia ngayon, may hirapan silang palitan ng mga truck o convoy na nasira. At hulaan mo kung ano. May epekto na ito sa araw-araw na buhay sa Crimea. May kumakalat na video sa social media sa Russia kung saan nagrereklamo ang mga Ruso na hindi sila makakuha ng gas sa Crimea. Sabi nila, pwede kang pumasok sa Crimea kung mapakarga ka ng gas sa kotse mo sa mainland Russia. Pero hindi ka makakalabas dahil mahahaba ang pila sa mga gasolinahan, kaya di mo makuha ang kailangan mo. Pakinggan mo ito. Ganito ang sitwasyon ng gasolina sa Crimea. Papasok ng Kerch at Southern Coast, mayroon pang gasolina, lalo na sa mga gasolinahan gaya ng TSA TAN. Kung magmamaneho ka papuntang Krasnoperekopsk, simula sa Dizenkoy, talagang wala ng kahit anong klase ng gasolina. Walang 92, walang 95, diesel lang ang meron. May mga gasolinahan na walang laman, kaya tandaan ito kung magbibiyahe papuntang Crimea. Anong dapat tandaan?
Magmaneho ka lang sa Crimea at wala kang makukuhang gasolina. At hindi sasapat ang gasolina para sa pabalik na biyahe. Kaya mga kaibigan, kung may plano kayong bumiyahe, baka dapat inyong pag-isipang mabuti ang inyong mga plano. Pwede kang makarating doon na may sasakyan, pero uuwi kang naglalakad. Oo, Ngayon, pinakamalala ang kakulangan ng gasolina sa loob ng Crimea. Pero hindi ibig sabihin na hindi rin nahihirapan ng ibang mga reyon. Sa katunayan, lumalabas na rin ang problemang ito at lalo pang tumitinde sa mismong mainland Russia. At ito mismo ang dahilan kung bakit napipilitan na ring iulat ito ng mga Russian media. Pakinggan ang ulat ng BBC mula kay Steve Rosenberg. At iniulat ng mga pahayagang Ruso ngayon na may kakulangan ng gasolina sa Russia. Ayon sa Nezavisimaya Gazeta, dumarami ang rehiyon sa Russia na may limitasyon sa bentahan ng gasolina. Sa ilang rehiyon, nililimitahan na ang pagbenta ng gasolina. Ipinatupad ang mga limitasyon sa pagbebenta ng gasolina ng AI-75 sa ilang distrito ng rehiyon ng Kastramat. May limitasyon sa ilang gasolinahan sa rehiyon ng Tver. Napansin ang problema sa gasolina sa Magadan at Murmansk. Bakit na ba ito nangyayari? Ganito ang paliwanag ng dyaryo. Isa sa mga dahilan ng kakulangan ay ang hindi planadong pagkukumpuni sa mga oil refinery. Dahil sa biglaang pagkukumpuni, nabawasan ang bentahan ng fuel ng ilang refinery noong Mayo. Mga 1/5 ng kapasidad ng refinery sa bansa ang naapektuhan. Iniulat ng kanluraning ahensya ng balita na karamihan ng pangunahing refinery sa gitnang Rusya ay tumigil o nagbawas ng produksyon ng fuel. Ang pinagsama nilang bahagi sa produksyon ay mahigit 30% para sa gasolina at mga 25% para sa diesel. Walang binanggit na dahilan sa artikulo para sa biglaang pagkukumpuni na maaring konektado sa mga drone attack ng Ukraine sa mga oil facility ng Rusya. Nabanggit ito sa huling bahagi ng artikulo. Ayon sa mga autoridad ng Rusya, sagana sa fuel ang lokal na merkado. Noong nakaraang linggo, tiniyak ng Ministry of Energy na handa ang sektor ng fuel ng Rusya sa inaasahang pantaas ng demand sa gasolina at diesel ayon sa plano. Hindi rin nakita ng Kremlin ang anumang panganib sa supply ng fuel, kabilang na ang epekto ng mga pag-atake ng drone sa mga refinery. Sobrang lantad na ng kasinungalingan ng Kremlin, kaya pati dating mga general ng Rusya ay hayagang kumukwestiyon dito. Si Igor Girkin ay isa sa mga utak ng pananakop ng Rusya sa silangang Ukraine noong 2014. Kung di ka pamilyar sa kanya, narito ang maikling buod. Tinulungan niya si Putin sakupin ang Donetsk at Luhansk, pero nagkaalitan sila dahil sa sablay na espesyal na operasyong militar. Kaya ipinakulong siya ni Putin. Sa kabila ng pagkakakulong, patuloy pa rin si Girkin sa pagbibigay ng pampublikong pahayag at palaging si Putin ang binabatikos niya. Pakinggan mo ang huli niyang sinabi. Walang sinumang higit pang nagpapahiya at nagpapahina sa Russia kaysa sa sarili nating gobyerno. Ang estratehiyang matigas na ipinagpapatuloy sa loob ng 4 na taon matapos ang napakalaking kabiguan ng mga hangal na plano na palitan si Zelensky ay dahan-dahan. Ngunit tiyak na humahantong sa atin sa isang mapaminsalang pagkatalo. Galing yan sa isang bayani ng digmaan ng Russia na mas nakakaunawa ng digmaan kaysa sa akin. At siguro pati si Putin. Ito ang lahat ng kinakaharap ni Putin. At ngayon, para nagkakaroon ng saysay kapag ang isang leader tulad ni Putin, isang kriminal ng digmaan tulad ni Putin, ay naipit ng husto, ginagawa niya ang ginagawa ng lahat ng naipit na leader noon pa man. Pinalalala niya ang digmaan. Bumalik tayo sa drone na nabanggit sa simula. 2 araw nang nakalipas, isang drone ng Russia ang lumipad patawid sa hangganan ng Romania at bumagsak sa isang gusaling apartment. 2 Romanian na sibilyan ang nasugatan sa putok. Mahalaga ring tandaan na miyembro ng NATO ang Romania. Sa Artikulo 5, kung ituturing ito bilang pag-atake sa Romania, ituturing din itong pag-atake sa lahat ng bansa, tulad ng Estados Unidos, UK, Pransya at Alemanya. At kailangan nilang tumulong sa pagtatanggol ng Romania para bigyan ng benepisyo ng pagdududa ang Rusya. Kahit alam kong baka hindi ito karapat-dapat, posible namang hindi talaga target ng drone ang Romania. Malamang drone ito na para sa mga sibilyan sa Ukraine, pero naligaw ng landas. Ngayon, hindi ito pinapagaan ng sitwasyon. Pero ibig sabihin lang na sobrang pabaya ang Rusya sa pagpatay ng sibilyan, kaya tumatawid na ang karahasan sa mga hangganan ng NATO. Medyo kinakabahan ako dito. Hindi to unang beses ng Rusya. Noong nakaraang taon, tinalakay natin ang paulit-ulit nilang paglabag sa airspace ng NATO sa loob ng ilang buwan gamit ang mga drone at jet. Madalas,
Ang mga drone ay malalim na pumapasok sa teritoryo ng NATO at tumutugon ito ng mahigpit na pahayag, habang kunwari namang humihingi ng paumanhin ng Rusya. Pero kung titignan mo, parang unti-unting pinalalala ng Rusya ang sitwasyon. Patuloy itong tumatas ng antas dahil sa ngayon, nagkaroon tayo ng mga drone na lumilipad papasok sa isang bansa ng NATO o minsan ay bumabagsak lang sa kagubatan o sa isang bakanteng lugar. Ito ang unang beses na tinamaan ng Russian drone ang apartment building na may mga residente at nakasugat ng 2 sibilyan mula sa bansang kasapi ng NATO. Kung gusto mo maging talagang siniko, parang sinusubukan ng Rusya ang hangganan. Tila, sinusubukan ng Rusya na alamin kung kailan magiging mas malaki ang tugon ng NATO kaysa sa simpleng pahayag lang. Ngayon, ang magandang balita ay, mas matindi ang naging tugon ng NATO sa pagkakataong ito kumpara sa dati. Sa loob ng 24 na oras mula sa pag-atake, kinumpirma ni Kalihim General ng NATO Mark Rutte na mula Rusya ang drone. Kinundena ng Estados Unidos at NATO ang insidente at muling tiniyak na puprotektahan ng NATO ang bawat pulgada ng teritoryo nito. Mahalaga ngayon na kasama ang Estados Unidos sa pahayag dahil alam ninyong hindi naging tagahanga ng NATO si Trump kamakailan. Sinabi niyang wala nang kapangyarihan ng NATO kung wala ang Estados Unidos. Sa tingin ko, ang ganitong pahayag ay nagpapaisip kay Putin na baka pwede pa siyang lumampas ng kaunti pa sa limitasyon. Kung lilipat tayo sa Rusya, si Putin ay nasa Kazakhstan nang mangyari ang pag-atake at ilang oras lang matapos ang insidente ay nagbigay siya ng talumpate at opisyal na sagot. Pakinggan ninyo. Bago ako pumasok dito, may nagsabi na may drone na pumasok sa himpapawid ng Romania. Hindi ko alam kung anong drone yon. Pakisabi kung anong impormasyon sa media ngayon. May drone na bumangga sa tirahan sa Romania. At sinasabi nilang Russian drone ito. Sino ang nagsasabing Russian drone ito? Maraming tao. Ang ibig sabihin ng maraming tao ay wala naman talaga. Sino mismo? Mga panggalan. Ursula von der Leyen. Hindi naman siya pumunta sa Romania. Hindi siya nag-imbestiga. Hindi niya tiningnan ang mga natirang bahagi ng drone. Walang makakapagsabi kung saan ang isang. Lumilipad na sasakyan ay nanggaling bago sila magsagawa ng forensic analysis dahil may ilang drone, mga Ukrainian drone, na pumapasok sa Finnish airspace, Polish airspace, sa impapawid ng mga bansang Baltic, ginagawa yon ng mga Ukrainian drone. At ang unang reaksyon ay eksaktong kapareho ng nangyayari ngayon sa Romania. Tinatamaan kami ng mga Ruso, sabi nila. At pagkatapos, nalaman nila na hindi konektado sa Russia ang mga drone na ito dahil galing ang mga ito sa Ukraine. Na yon, hulaan mo? Palading sinasabi ni Putin na hindi drone ng Russia yon. Ang dating pangulo ng Russia at kasalukuyang pinuno ng Russian Security Council ay nagsabi niyan sa publiko. Kailangan ng maging mas maingat ng mga mamamayan ng Europa kapag natutulog sila sa gabi dahil hindi sila namumuhay ng payapa. Ang pahayag na yan ay galing mismo kay Dmitry Medvedev. Pakinggan ninyo ito. Nagwala ang mga taga-Europa nang may drone na tumama sa gusaling tirahan sa Romania. Una, kailangan nating alamin kung sino ang nagpalipad ng drone na ito. Ilang oras na mula nang maganap ang drone attack nang lumabas ang pahayag na ito. Sa puntong yon, tanging Romania pa lang ang nakapagkumpirma na ito ay isang Russian na drone. Pero makalipas ang ilang oras, nagkaroon na tayo ng kumpirmasyon mula sa NATO at syempre mula rin sa Estados Unidos. Halos lahat mga bansang Europeo, NATO at Estados Unidos ay nagkakaisang ito ay Russian drone. Pero dapat manahimik ang lahat ng bansa sa EU tungkol dito. Direktang nakikilahok na ang mga estado ng Europa sa digmaan laban sa Russia at wala nang nagkukunwaring hindi ito totoo. O, ginagamit nila mga proxy nilang makabandera sa labanan. Pero ano bang pinakaiba nun sa atin? Araw-araw ginagamit ang mga European na drone, mga piyesa para dito, iba pang mga armas, at bukod pa ang datos ng intelihensya para atakihin ang ating bansa. Dahil dito, nasisira ang aming mga gusaling tirahan at napapatay ang mga sibilyan. Gaya ng sa pag-atake sa Trablus, ang dugo ay nasa kamay ng mga tulad din na Ursula, Merz, Macron, Starmer, at iba pang mga parasito. Masanay na sila rito. Hindi ito ang huli. Pang sinasabi niya na hindi ito gawa ng Russia, pero tuloy pa rin ang mga pag-atake. Bahala ka na kung paano mo iintindihin yon. May digmaan na yon, at ang mga mamamayan ng mga bansang EU bilang populasyon ng mga estado nga sa digmaan ay hindi dapat umasang tahimik ang gabi,
lalo na kung malapit sila sa drone factories na nagsusupply sa puwersa ni Bandera. Sinasabi ng lahat na hindi Russia ang naglunsad ng pag-ataking ito. Pero sa parehong oras, sinasabi rin nila na, mag-ingat ka kung nakatira ka malapit sa isang pabrika. Tuloy tayo, kaya tumahimik ka. Simula pa lang ito. Kasabay nito, alam ng lahat ng walang kwentang Europeo, mga tanga sa pamumuno ng EU, at mga maliit na burokrata na namamahala sa kalituhang ito na tinatawag na European Union kung paano tapusin ang digmaang ito. Kaya sila ang kausapin mo. Ngayon, ang mahalagang bahagi na dapat ding bigyang diin dito ay matagal na niyang ginagawa ito. At dati, minsan nung nakaraang taon, isinasama rin niya ang Estados Unidos sa mga pahayag na ito tuwing nagbabanta siya. Minsan pakiramdam ko sumobra siya. Lalo na nang sabiing magdunuk ng Russia sa US. Sumagot si Trump. Hoy, may mga submarino nuklear kami sa baybayin ng Russia sa Black Sea. Kung gusto ng Russia ng digmaang nuklear, handa ang Estados Unidos. Mas malalakas at mas malalaki ang mga sandatang nuklear namin kaysa Russia. Simula noon, hindi na binanggit ni Medvedev ang US o si Trump sa kanyang mga pahayag. Pinapatunayan lang ito na malaking pananakot lang ito. Nagpapanggap siyang baliw. Umaasang uurong ang kabila at maniniwala na kaya niyang gawin kahit ano. Sa totoo lang, kapag tinutulan mo siya, mabilis siyang matras. O baka ang Russia ang mabilis umatras. Huling bagay, bago ako umalis. Sa darating na linggo, malamang makakakita ka ng maraming Russian propaganda sa social media na sinusundan mo, lalo na sa Estados Unidos. Dahil may mga political commentator tayo tulad ni Candace Owens at baka pati si Tucker Carlson na magbabakasyon pa sa Russia. Ngayon, hindi ko alam sa inyo, pero mas gusto ko magbakasyon sa mga lugar na hindi mo kailangan mag-alala sa mga drone. Pero kanya-kanya lang yan. Sigurado akong gagamitin ito ng Russia para magpakalat ng anti-Ukrainian propaganda. Di ko alam kung ano, pero alam kong darating yon. Kaya siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil nandito kami para pabulaanan ng anumang propaganda na ihahanda ng Russia. 4 na taon na namin itong ginagawa at tuloy ito habang si Putin ang leader. Ako si Sam. Kita tayo sa susunod na video.